Amen. Ito ang panahon ng ang masama ay magpapakasama, ang banal ay magpapakabanal. Gawin ninyo ang nararapat upang kayo ay maging karapat-dapat sa kaharian ng aming Ama. Focus. Ipahinga ninyo ang inyong kaisipan sa araw ng Sabat. Patatagan ng pananampalataya sa huling panahon. Good morning mga kapatid. Sa huling panahon, makikita nyo na lahat ng signs of the end times. Kitang-kita na lahat. Ngayon, ang hinihintay na lang, yung paglabas ng son of perdition. Kasi napakarami ng Antichrist sa panahon natin. Sangkaterba, lahat ng Antichrist, lahat kakabit na 666 eh. Sa internet, makikita mo, ang gaganda ng research nila, talagang 666 lahat. Si Obama, 666. Si Pope Francis, 666. Yung Kaaba, 666 din yun. Yung sa Mecca, 666 din ang number talaga nun. Pero yung son of perdition, yun yung tinatawag na final crisis. Nasa general crisis tayo eh. Marami ng Antikristo sa panahon natin ngayon. Naglabasa na, napakarami. At nakikita mo palatandaan na lumabas na sa katotohanan. Dating kakampi ng Diyos, lumaban na sa Diyos, kaya Antikristo na eh. Basahin natin ng pruweba. Yung hindi tumatanggap sa Ama at sa Anak, Antikristo yun. Basahin natin ha. 1 John 2, 18 to 20. Pumunting mga anak, ito na ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang marami ng Antikristo. Kasi baka ang iniisip nyo Antikristo, yung son of perdition. Yung ipoposes ni Satanas. Talagang lalabas na yun, malapit na. Pero napakarami mo ng mga Antikristo sa panahon natin ngayon. Kaya nga nalalaman natin na ito na yung huling oras. Kaya makikita mo, exposed na lahat. Talagang may tatak ng 666 lahat. Pero yung son of perdition, hindi pa natin alam kung saan manggagaling yun. Merong maganda ako nakita sa internet, sa Turkey. Napakaganda ng interpretasyon nila ng research work ng Bible doon. Akmang-akma lahat, biblical na biblical lahat. At kumbinsido ko talaga. Kasi yun nandun talaga yung yung tinatawag na sign eh. Sign of the devil talaga, yung moon, yung crescent, tsaka star. Kasi nung sumamba, yung Israel noon, sa ilang, gumawa sila ng golden calf eh. Yung nasa ulo ng golden calf, crescent and star yun eh. That is the sign of Satan talaga. And all over, halos lahat may tatak niyan. Yung sign na, yun ang ginagamit niya talaga. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, natili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Tignan mo si Lucifer. Yan ang unang ginawa ni Lucifer, lumabas eh. Lumabas sa pagpapasakop sa kaharian ng Diyos sa langit, kumuha ng mga alagad, lumaban sa Diyos. Naging Antikristo. Kaya makikita nyo na, ayan na ngayon ang signs ng mga Antikristo eh. Dating kasamahan natin, lumabas. Nagtayo ng sariling kanyang kaharian, ang kaharian ng kadiliman. Yan si Lucifer. Yan ang fallen star. Yan yung black stone sa Kaaba na bumaksak. Inilagay nila doon sa square na yon. Kaya makikita yung fallen star din yon. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. So, minsan lang tayo mabubuhay, hindi na ito uulitin. Minsan ka lang mananampalataya, isa lang ang pag-asa, isa lang ang bautismo, isa lang ang Diyos, isa lang ang lahat, isa lang ang pag-asa. So, wag mong sayangin itong pagkakataon. Binigyan tayo ng chance ng Diyos, buhay pa tayo, para makapaghanda tayo dun sa future event na magaganap. May kaligtasan ng kaluluwa. So, ang paghahanda natin, yung pakaligtasan ng ating mga kaluluwa. Man doesn't live by bread alone. Kasi yan talagang ng Diyos sa atin eh. Talagang iyan talaga ang gagawin ng tao sa mga huling panahon. Sabi ng 1 Corinthians 10:31,
Kaya't kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman, o ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. When you eat, when you drink, do it in the glory of God. Kasi yan talaga ang ibinigay sa atin ng Diyos yan eh. It is a gift of God. Sabi ng Ecclesiastes 3:13. Ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. It is a gift of God. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob. Nag-create siya ng lahat ng supply. Lahat ng natural resources, lahat ng puno, mga hayop sa lupa, hayop sa himpapawid, hayop sa tubig. Ibinigay lahat ng supply ng Diyos. Mga halaman, mga prutas. Wala kang masasabi na hindi ka nasuplayan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos nasuplayan. Ngayon, ang tanong ganito yung bang kaloob na ibinigay ng Diyos doon ka ba matutuon? Ang magiging Diyos mo ba ang tiyan? O magiging spiritual ka na man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Bagamat itong pagpapakain o pagpapainom ng Diyos sa atin ay kaloob ng Diyos, merong masigit kang paglalaanan yung spiritual na buhay. Yung pagkain ng espiritu at kaluluwa. Kasi kaloob talaga yan, sabi sa Ecclesiastes 5:18 to 20. Narito, na aking nakita na mabuti at ukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw sa lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos sapagkat ito'y kanyang bahagi. So part ito Nang likhain tayo ng Diyos, binigyan tayo ng supply ng pagkain at inumin. Yan nga ang ginawa kay Eva at kay Adan Talagang antimano, gumawa ng Garden of Eden, may supply May supply siya ng pagkain at inumin. Yung Garden of Eden, napapaligiran ng 4 na river yun, puro sariwa tubig dun. Yung loob ng Garden of Eden, namumulaklak lahat ng prutas ng punong kahoy doon, ng mga halaman, pagkain sa kanila. Kaso nagkasala. Kaya nasumpa. So nawala ang supply sa tao. Sa sarili mong pawis manggagaling ang iyong kakainin, ikaw ngayon ang gagawa ng paraan para kumain ka, magbubungkal ka ng lupa, magtatanim ka. Para kumain ka, mag-aalaga ka ng hayupan para kumain ka. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari, binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi niya alalahanin luba ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Sinagot na tayo ng Diyos dyan Ang problema lang, kapag ikaw ay kumakain at umiinom, umiwas ka sa kasalanan. Baka mamaya nagiging gluttons ka, o ninanakaw mo yung kinakain mo, o nangaagaw ka ng pagkain, o sobra-sobra kang kumain. Yan ang kadelikaduhan dyan. Don't be drunkard. Mamaya umiinom ka nga iinom ka ng konting alak. Di ba sabi kay Timothy? At Timoteo, huwag kang basta uminom lang ng tubig. Uminom ka ng kaunting alak dahil sa madalas mong pagkakasakit at dahil sa problema sa tiyan mo. So, ang red wine o kaunting alak ay gamot sa laging nagkakasakit. At gamot yun kapag meron kang gastroenteritis o problema sa digestive system, gamot yun. Napakahusay nun. Ni-research ko yun yung balat pala ng grapes, may resveratrol na tinatawag. Yun yung chemical na enzymes na nasa balat ng ubas na pinagagaling ang problema sa puso. Napakaganda pala nito sa puso. Kaya yung red wine, kung ikaw si-shot lang lagi na 1 shot, o habang kumakain ka, red wine ang iniinom mo, may pera ka, mahusay sa puso yun. Magaling sa puso talaga. Pero mag-iingat ka. Kasi sinasabi sa Proverbs 23:21 ang ganito.
Sapagkat ang manlalasing at ang mayamo, yun yung matakaw, ay darating sa karalitaan. So kung ikaw ay naglalasing ka ng naglalasing, maghihirap ang buhay mo. Kung matakaw ka, maghihirap buhay mo. At ang antok ay nabibihis sa tao ng pagkapulubi. Yun daw tamad. Magutom ang mga tamad. Pag hindi ka nagtrabaho, magugutom ka. Yun ang sinabi ng Biblia eh. At kapag ikaw naglalasing, delikado ka, mapupunta ka sa impyerno. Sabi sa 1 Corinthians 6:9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga likoy hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Ni ang mga magnanakaw. Kaya tignan mo sarili mo, nagnanakaw ka pa ba ng ikapot ng dog? Lahat ba ng tinatanggap mo, iniikapo mo? O hindi ka pa rin tapat hanggang ngayon? Hindi nyo ba nalalaman na magnanakaw ni ang mga masasakim? Yung laging sarili mo iniintindi mo, sarili mo binibigyan mo ng pansin, ni ang mga manlalasing. So, tignan mo mabuti, baka mamaya naglalasing ka pa. Kasi si Jesus Christ dumating eh, sabi ng mga Pariseo, ito, meron dumating, matakaw, kasama ng mga publikano, maniningil ng buhay, umiinom ng alak. Hindi nila pinaniniwalaan si Kristo, matakaw eh, kasi ini-enjoy ni Kristo pagkain eh. Umiinom din siya ng alak eh. Ang hindi nila lalalaman, hindi naman fermented yung iniinom ni Kristo, kaya hindi siya nalalasing dun eh. Parang ano lang yun eh, grape juice. Kasi ang nagpapalasing sa tao yung alcohol. Kaya iiwas ka sa maraming alcohol. Kasi ang pag dumadami na ang alcohol content mo, yung utak natin naglalabas ng endorphins, nagpapasaya sa tao. Kaya sabi sa Psalm 104:15, ang alak nagpapasaya sa puso ng tao. Bakit? Merong secretion ng chemical sa utak na endorphins na sumasaya ka talaga. Nagiging masaya. Ang problema, nawawalan ka ng kontrol ng dila. Nagiging ng emosyon at bumabagal ang decision making mo. Kaya ang dami na aksidente. Ang bagal magdesisyon ng lalasing. At saka laging, yung kanyang nervous system, tinatamaan eh. So, hindi dapat naglalasing ang tao. So, pwedeng uminom. Kasi mabuti, lahat ng sobra masama eh. Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, pwede mong gawin eh. Basta in moderation. Pag sobra, masama na yun eh. Kahit anong bagay na sobra, masama. Sabi ng Ecclesiastes 9:7, yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan, at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinanggap na ng Diyos ang iyong mga gawa. So, hindi masamang uminom o kumain, basta't in moderation in the glory of God. Kasi talagang yun ang ginawa ng Diyos sa tao eh. Yun ang gawa ng tao eh. Sabi sa Ecclesiastes 6:7, lahat ng gawa ng tao ay para sa kanyang bibig. At gayon man, ang panlasa hindi nasisiyahan. So, walang kasiyahan ang panlasa natin. Pag nakakain tayo ng masarap, hanap pa tayo ng mas masarap. Pag puro ganun ang kinakain mo, ayaw mo na, sawa ka na. Kasi walang kasiyahan ng panlasa. Pero ang lahat ng gawa ng tao, papunta sa kanyang tiyan. Kaya sinasabi ng Diyos, man doesn't live by bread alone eh, but by every word that comes from the mouth of God. Kasi ang mangyayari sa iyo, mawawalan ka ng control eh. Magiging gluttons ka. Matakaw ka, mayamo. Magiging maranita ka, sabi ng Diyos. Mag-iingat ka kasi itong huling panahon na ito, Luke 21:34 ang pag-iingatan mo. Dadagpot mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong puso sa katakawan, sa paglalasing, at sa pagsusumagit ukol sa buhay na ito. Dumating na bigla sa inyo ang araw na yun na gaya ng silo. Baka datnang ka ng Panginoong Jesus, wala kang kontrol sa sarili. Yun ang problema ng huling panahon eh. Kasi itong panahon ito, anytime bababa ang Panginoon eh. Kompletong-kompleto na. Ang general crisis nandiyan na all over the world. Napakaraming antikristo. Naglaganap na.
Yung dating kakampi ng Diyos, kalaban na, Antikristo yun. Yung lahat ng kontra kay Kristo, Antikristo yun. Pero paglabas ng son of perdition, yun lang ang pumipigil sa rapture, sabi sa 2 Thessalonians eh. Kasi hindi pa inilalantad yung ipoposes ng demonyo. Pero paglalabas na yon, magra-rapture na, sabi sa Bible. 2 Thessalonians 2. Huwag kayong padaya kanino man sa anong paraan, sapagkat ito hindi darating maliban na dumating mula ang pagtaliwakas. At mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan, the son of perdition. Yun yung talagang antichrist na ipuposes ng demonyo. Gagawa yun ng makapangyarihang gawa, sabi sa 9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda ng mga kahahangang kasinungalingan. Great lying signs and wonders ang gagawin to. Magpapababa ng apoy ito mula sa langit. Makapangyarihan na makapangyarihan itong lalabas na Antikristo. Eh ngayon, ang makikita natin dyan, puro mga alipores lang ng demonyo. Yung mga may signs ng Antichrist, na 666, makikita mo. Yung tinatawag na Vicarius Filii Deo. Sa ano yan? Sa Roman Catholic. Pag binilang mo yung Vicarius, 600 yun eh. Yung Filii, 60. Yung Deo, 6 yun, 666. Pag binilang mo ang pangalan ni Obama Hussein, Barack Hussein Obama, 18 din yun, 666 yun. Pag kinumpute mo yung nakalagay sa Black Stone, sa Kaaba, sa Mecca, na pinupuntahan ng lahat ng mga Muslim, 666 din yung nakalagay doon. Ang tanong ganito eh, lahat may 666, pero sino yung Antikristong son of perdition? Wala pa nakakaalam no kung sino yun. Ang tingin ko, Jewish to eh. Hudyo itong Antikristong ito. Kasi hindi siya tatanggapin ng Hudyo kung hindi rin Hudyo eh. At saka ito yung Muslim. Hindi siya tatanggapin ng Muslim kung hindi ito Muslim. So, it's either Hudyo to na Muslim. Double face to eh. Para kasi ang ibig sabihin ng Antichrist, instead of Christ and against Christ. Kalaban ni Kristo o pumalit kay Kristo, yun ang Antikristo yun. And demonyo, magkukunwari, papalit siya, kaya nga tatanggapin to ng Hudyo eh. Tatanggapin ng Muslim. Paglutang nito, bago lumutang to, rapture muna. At saka magte-third World War. At saka ngayon matatalo ang Israel, 7 years na aalipinin ng Israel. O tsaka lang bababa ang Panginoong Jesus after 7 years of Great Tribulation. Pagbaba ng Panginoong Jesus, yun na yung tinatawag na pag-upload o yung first resurrection. Mapalad ang nasa first resurrection. Kaya tignan mo sarili mo ngayon eh. Meron ka pang chance eh. Binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. So magpakatinula ka. Kasi minsan lang to eh. Hindi ito uulitin eh. Walang reincarnation. Kalukuhan lahat yun. Kung kilala niyo yung God Shiva, yung tinatawag na God of Destruction ng Hindu, ang nasa ulo nun, Crescent and Star din. Yung sa Egypt, si Osiris, tsaka si Crescent and Star din yun. Yung sinamba ni Naaro nung panahon ng nandun sa disyerto, yung baka na yun, Crescent and Star din ang nandun. So that is the sign of Satan eh. Worship of the sun and the moon and the stars. Kung makikita niyo yung Kaaba talaga, parang Milky Way yun, dinadaan ng paikot na gano'n ng tao. The sun yun eh. Nasa gitna, sun. Sun God Ra. Talaga ang sinasamba nila araw. Kahit yung sa Peru, yung kahit sa Puerto Rico, sa South America, puro mga sinasamba niya, hindi buwan araw. Ang galing nila sa astronomy. Sanay na sanay sila dyan. So, yan ang talagang plataforma ni Satanas nung umpisa pa lang. Si Diana, sina Artemis, si Esther, ang dami, napakarami pangalan. The same banana lahat yun. Iisa lang lahat yun. Puros kay Satanas yan, alipin lahat ni Satanas yan. Kaya itong panahong ito, ang magagawa ng iglesia ngayon is to glorify God. Kung meron man tayong gagawin pagkain o pag-inom, let's glorify God. Mamaya mag-meeting tayo, meron ba tayong retreat? Kasi wala ako ibabaptize sa tubig. Yung ibabaptize ko sa tubig, on the making pa eh. Tumakbo eh. Hindi pa nahihirang, nanakbo na yung ibabaptize ko eh. Uy, mayaw agad eh. Wala eh. Kaya wala ako ibabaptize sa tubig. Ang purpose ko lang talaga, kaya tayo nagre-retreat sa swimming pool para magbaptize sa tubig. Eh wala ako ibabaptize. So pag meetingan natin, tutuloy ba natin ang retreat? Teka muna, mamaya na. Talaga excited ka na, pag-uusapan pa. Kasi alam nyo, meron akong plano, napakaganda, kaya lang hindi pa pwede ngayon eh.
Doon tayo sa Quezon. Kasi yung member ni Saldi, si Sister Pe, merong vision yun eh. Eh yung daw lugar nila doon sa Quezon, nanguhuli lang sila ng lobster. Eh libo-libo presyo ng lobster dito eh. Doon hindi, hinuhuli lang nila, nagsasawa sila doon, lobster. Ang ganda daw ng lugar, white sand. Eh kaso sabi ko, dapat meron tayong minibus. Bibili tayo. Sabi ko, kailangan isang minibus tayong Palatiw eh. Pwede, 3 days tayo doon. 3 days, man. 3 days. Huwebes, Biyernes, Sabado. Wala kayong gagawin doon kundi manghuli ng lobster, ng alimango, ng mga prutas doon nandun. Magkainan tayo at magpuri sa Diyos. 3 days, man. 3 days. We just love you. We just love you. Yun, kaso hindi pa pwede ngayon eh. Wala pa sa panahon. Untimely pa eh, wala pa eh. Plano pa lang. Kasi kinakausap ko yun eh. Pag loloobin ng Diyos na payamanin ng LCJ, sagot lahat ng LCJ, lahat ng gastos natin, lahat. Pagkain, everything, sagot lahat. Kung loloobin ng Diyos, kasi pwede. Meron ako nakikita, sinabi ko siya, meron ako nakikita kanina, kamay pa lang eh. Pag yun, naging bagyo, grabe yun. Pinagpala itong LCJ ministry ng Palatiw. Talagang matindi, hintayin natin, malapit na. Kung loloobin ng Diyos, ha? Pag hindi niloob ng Diyos, di okay lang, hindi. Hindi. Ang importante, buhay tayo at binigyan tayo ng chance ng Diyos na makapaghanda. Merong paghahandang ginagawa eh. And let us glorify God through praises. Yung pagpupuri, pagdakila, huwag kayong a-absent sa worship. Magkaisa tayo ng pananampalataya, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan na siyang hinahanap-hanap ng Diyos. Hinahanap na yung mananamba. Kasi yung mananamba, yun ang tinutugon ng Diyos sa panalangin. Sabi ng John 9:31. Nalalaman naming hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dadagpat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Eh, yung ibabaptize sa tubig, dati sumasamba. Eh, ngayon, hindi na siya mananamba eh. Manananggal na. Tinanggal niya yung sarili niya sa iglesia. Eh, hindi pa nga na, falling pa lang siya, hindi pa siya nahihirang eh. Kasi pag ikaw nahihirang na, ibabaptize ka sa tubig. Kung ililigtas ka, magiging tapat ka. Yun ang proseso, may proseso eh. Titus 3:5 ang proseso. Kasi ang regeneration o yung pagbabagong likha, unti-unti yun eh. From faith to faith, from glory to glory. Parang paglaki ng tao, nang isinilang ka ba ng Diyos, malaki ka na? Si Eva at si Adan lang yun. Bakit ginawa ng Diyos na si Eva at si Adan nasa prime of life? Isipin nyo ha, mag-imagine kayo, gumawa ang Diyos ng baby. Ano gagawin ng Diyos pag may baby? Eh di pa dededehin. Eh Eva yun, bibili mo ba ng lampen? Dahil problema ng Diyos. Ba't siya lilikha ng baby? Eh di antimano, tao na, prime of life na. Kaya sa langit, yung glorified body, para malaman mo sino si Adan doon, bilangin mo yung ribs. Kulang ng isang ribs si Adan eh. Yun si Eva eh. Kung gusto mo makita ang Ama, yung pinakamatanda doon. Kung gusto mo makita Panginoong Jesus, may pako yun eh, bubutas sa kamay eh. Glorified body, pero meron siyang palatandaan eh. Siya yung merong saksak sa dibdib, tsaka merong pako sa paan sa kamay eh. Tayo lahat, glorified body pagdating sa langit. So ngayon, habang hindi pa tayo nag-glorified, let us glorify God. Sa pagpupuri, sabi sa Psalm 22:23. Alam niyo, may plano ko sa Palatiw eh. Kapag itong Palatiw na to pinagpala ng Diyos, lagi tayo meron 3 days na pagpapala. Puro worship, pagpapala, praising God, and then kain lang. Yung inihaw na baka, nandyan nagkalat ang mga inumin. We will enjoy life through God. Hindi yung let us drink and be merry for tomorrow we die. Hindi. We will all drink and enjoy life in the glory of God. Kasi meron sa 1 Corinthians 15:32 yung sinasabing ganito eh. Kung ako'y makipagbaka sa Epeso,
laban sa mga ganit ayon sa kaugalian ng tao, ano ang papakinabangan ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas mamamatay tayo. Let us eat and drink and be merry, for tomorrow we die. Ang problema, may nabuhay na maguli. Merong panganay ng mga panganay si Kristo, binuhay na maguli ng Ama. So meron life after death. Meron life resurrection, may eternal life. So hindi na pwede yung let's eat and drink and be merry, for tomorrow we die. Hindi na pwede yun. Let's eat and drink in the glory of God na. So, ibig sabihin, kakain pa rin tayo, iinom pa rin tayo. Pero walang involved na kasalanan. Walang gluttony, walang pagnanakaw, lahat, okay lahat. Walang katamaran. God will provide. Kung loloobin ng Diyos, ha? Kasi pwede nang loobin ng Diyos, eh. Kasi pag nakakausap ko si Salvi, tsaka yung si Sister Pe, meron pa dong isa, eh. Meron naman prophecy naman. Prophet yung isa, eh. Ang sinabi daw nung prophet, narinig niya, sa inyo ko lang ibibigay. Tapos yun namang isa, nakakita. Ang dami mo nakikita, mayroong gift of vision. Tapos nagkausap kami rito last second Sunday. Sabi niya, Brother Larry, doon po sa amin, nagkalat ang lobster. At talaga, opo, kinukuha lang namin yun noon. Kinakain lang. Hindi kami makakain dito ng lobster. Ang mahal doon eh. Dinadampot lang namin yun doon. Ay kung saan kayo? Sa Quezon. Parang isla daw yung lugar nila eh, white sand. Ay ko, ba, yan ang maganda. Paplanuhin natin yan. Pag niloob ng Diyos, bibili tayo ng minibus. Doon tayo, 3 days and 3 nights. Sa, ano yun? Dagat yun. White sand eh, di dagat yun. Hindi mo lang alam kung Pacific Ocean siguro yun. Eh yun, talagang ano eh, pagpapala ng Diyos yun. Ibibigay ng Diyos yun. Basta, let us glorify God. Magkaroon na ng pagkakaisa itong iglesia to, sasagana ang buhay natin lahat. Sabi sa Psalm 133, pag matututunan ng iglesia to ang pakikipagkaisa sa Diyos, lahat ng Word of God, lahat ng utos ni Kristo, sundin natin. Yun ang pakikipagkaisa sa Ebanghelyo ni Kristo eh. Ibubuhos ng Diyos ang pagpapala. Ito sabi, masdan nyo na napagsabutit pagkaligaligaya ng mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas sa makatwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot, gaya ng hamog sa Hermon, na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwid bagay ang buhay magpakailan paman. So ang dulo pa nito, buhay na walang hanggan. Tutulo mula sa ulo, mula sa pamunuan sa mga pastor, pupunta sa balbas, sa mga lahat ng lingkod ng Diyos, pagbaba sa laylayan, lahat ng member. Parang hamog, parang langis na tumutulong pagpapala. At pagkatapos nito, buhay na walang hanggan. Yan ang prophecy ni Brother Manny sa LCJ Ministry. Pagbaba ng Panginoong Yesus, hindi gagapang sa hirap ang iglesia to, pinagpala. Yan ang sa lahat ng bagay, pinagpala. Eh, meron ako na aaninag. So, ito na yun. Kapag pinagpala ng Diyos ang Palatio Church, na talagang nahiram tayo, mangyayari yun. Pag hindi, kaligtasan lang ng kaluluwa tayo. Parang simple lang yung kaligtasan ng kaluluwa. Parang ano pa, consolation prize lang eh. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa atin eh. Hindi natin alam. Basta yung sinasabi ng Diyos lang, ganapin natin. Magkaisa tayo. Matthew 5:6. Lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Oh. Nang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Para daw mag-glorify ang Amang nasa langit, makita ng mga kakilala natin na nagbago buhay nyo. Nakita nila. Kasi dito sa lugar na to, kilala nila ako dito eh. Merong mga magulang dito, lalapit sa akin, sasabihin sa akin, Larry, ikaw ano ho yun? Pwede ba isama mo yung anak ko dun sa grupo nyo para magbago? Ay ko, hindi ho basta ganun yun. Isama mo naman yung anak ko dyan sa inyo. Ay ko, hindi ho ganun yun eh. Hindi basta isasama. Kung isasama po siya ng Diyos. Sabi, may dala akong Bible no. Sabi sa akin lagi kang may dalang Bible baka mamaya, delikado yan. Lumampas ka sa langit.
baka daw ako lumabas sa langit. Sabi niya, isama mo naman yung anak ko. Hindi ko masabi na, dapat kayo muna, kayo yung magulang eh. Gusto nyo iligtas yung anak nyo, kayo eh, nasa kasalanan. Dapat sila muna bago yung anak. So, ibig sabihin, nakita nila, may pagbabago na ganap sa akin. Kasi kilala nila ako dito eh. Ang title ko rito sa Palatiw, Hari ng Madyong. Biruin mo, King of Madyong ako dito. Pag ako naupo sa Madyongan, alam nyo ba? Lahat ng meron ko, bro, sama akong 5. Ako, di pa nagsisimula, sama na ng 5 eh. Di pa nagsisimula yun, sumasama na. Ako, kayo na kaya magmadyong dito. Kasi, alam nyo, pag ako talaga may isang bagay na gusto kong i-master, pinaglalaanan ko ng panahon. Kagaya ng pagiging Kristiyano, gusto ko talagang i-master to, gusto ko tiyak ang kaligtasan ko. Gaganapin ko lahat ng gusto ng Diyos. Kahit nga maging si Lazarus ako eh. Kahit barkada ko kaso hindi gagawin ng Diyos yun. May simpleng pinakita ang Diyos sa akin eh. Itong pakon to, baligo ito eh. Ang daming osteophytes eh. Wala na akong bukong-bukong. Dinesisyonan ko na ganito ako. Ay ko, sige Lord, okay lang. Nakakalakad pa naman ako. May sapatos ako eh. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto niya makalakad talaga ako walang sapatos. Eh di nagpadala siya ng tutulong. 220,000 to. Itong titanium na nandito. Tsaka kukuha no, kundi sa Diyos lang. Pero nakabawas, umabot lang ng 115,000 lang yata gato. Nagkaroon ako ng ano. So, kung may plano ang Diyos, katulad ni Solomon, hindi humingi ng kayamanan si Solomon eh. Karunungan, paghatol sa bayan ng Diyos, ibinigay sa kanya kayamanan. No? Yung hindi natin hinihingi, ibibigay, pwede ibigay eh. Sabi ko nga eh, alam mo, Saldi, pag pinagkaloob ng Diyos sa iyo yan, isa lang ang gusto ko marinig sa iyo, para sa iglesia. Hindi para sa atin, para sa iglesia. Lahat ng darating na pagpapala sa atin, para sa iglesia, hindi para sa sarili. Kasi pag sasuluhin mo yan at sa sarili, napakahirap pumasok ng mayaman sa langit. Iglesia. Sa iglesia natin dadalhin lahat, eh payag naman siya. Alam niyo na siguro gusto kong sabihin eh. Kasi, biblical lang nangyayari. Alam niyo yung babae na nangungulit doon sa hari? Pero nangungulit na hari. Sabi niya doon, sige na, igantin niyo na ako, igantin niyo na ako. Ang kulit ng babae, sabi nung hari, sige na nga. Eh, ganun si Saldi. Makulit si Saldi, Panginoon. Eh, kung ibigay. Meron kasing biblical basis eh. Pag ako may nakikita ang biblical basis, okay sa akin, may batayan, word of God eh. Kaya pag niloob ng Diyos yun, masaganang masagana ang LCJ Ministry. Ang payayamanin, ang iglesia. Ang bibigyan ng kapangyarihan, ang iglesia. Patay na tayo sa sarili. Ang luluwalhati natin ang Diyos na siyang ulo ng iglesia. So, pwede nang gawin ng Diyos yun. Pwede tayong payamanin ng Diyos eh. Sabi sa 2 Corinthians eh. Corinthians 9:8. Maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Ang sinasabihan dito, iglesia. Pwede sumagana ang iglesia. Upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabubuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Sabi ko, ano kaya? Pag niloob ng Diyos yun, mangyari kaya yung nakalagay sa Luke? Ang sabi doon sa Luke, kung magpapakain ka ng tanghalian o magpapakain ka ng hapunan, huwag mong imbitahin yung mga kaibigan mo o kamag-anak mo o yung malalapit mong kaibigan. Ang imbitahan mo yung lumpo, yung pilay, yung bulag, yung mga handicap. Yun ang pakainin mo na hindi pwedeng gumanti sa iyo. At ang amang nasa langit ang gaganti sa atin. Ano kaya mangyari kaya yun? Kasi kung magpapakain ka, ang dami-dami natin pera, ano gagawin mo sa pera? Ay di ilalagay natin dun sa sa mga flyers. O punta rito yung mga bulag, yung pangapilay. Eh tiyak doon, may mandaraya doon. May screening committee yun. Pilay ba yan? Sige mo akong pilayan. Bulag, sige mo kung bulag. Sabat, magsasamantalahan ng tao yun eh. Ewan lang kung gawin ng Diyos yun, hindi ko pa alam eh. Anong malay natin? Kasi ang gagawin na natin talaga, tumulong sa balo, sa mga ulila. Yun ang tunay na religion eh. Hindi para sa sarili, para sa iglesia lagi. Sabi sa James, pag binigyan ka ng isang katerba pera, ano gagawin mo dyan? Pag kinamukam mo yan, napakahirap pumasok sa langit yan. Kung sa iglesia, walang problema. Pag-aari ng Diyos yung iglesia. Sabi sa James 1:26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso,
samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito'y walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos Amay ito, dalawin ng mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So magpapakabanal-banal tayo, at sa pagpapakabanal na yan, naluluwalhati ang Diyos. Ang tutulungan natin yung mga balo, yung mga ulila, yung mga lumpo, yung mahihirap, nakakalingain ng iglesia. Hindi naman makakapasok dyan ang manluloko, gugwardyahan ng Diyos yan. May kordon ng Diyos dyan, di sila makakaporma. No? Pero kung loloobin ng Diyos, mangyayari yun. Kasi kung loloobin ng Diyos yun, talagang it is a fortune eh. Fortune talaga ibibigay eh. Napakarami talaga, napakarami. Ang importante ngayon, habang wala pa yun, let us glorify God. John 15:8. Sa ganito'y lumaluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So magsipagbunga ng marami. Ano yung bunga? Merong bunga ng repentance, the fruit of repentance. Dapat makita sa atin na talaga nagsisi tayo. Nagbago tayo ng isip. Hinubad yung dating pagkatao, binihis ang bagong pagkatao. Hinubad yung dating pagkatao, nabubuhay tayo sa Word of God. So yun ang dapat makita sa atin. Doon naluluwalhati ang Diyos. Sa Romans 15:6 din, upang kayo ng may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatian ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Let us have one mind and one opinion. Iisang pag-iisip, iisang opinion. Ang opinion natin, pag-iisip ni Kristo. Ang isip natin, isip ni Kristo. Nagkakaisa tayo sa Ebanghelyo. Doon naluluwalhati ang Ama. So yung pagkakaisa, doon naluluwalhati. Doon din naluwalhati ang demonyo eh. Ngayon, nagkakaisa na mga antikristo eh. Meron na silang one form of religion, one new world order, one form of government. Isang araw, biglang lalabas na lang yan eh. Kapag ready na ang iglesia, pwede na rapturein. Pagka-rapture ng iglesia, sabay sulputan lahat yan. Labasan lahat ng yung son of perdition, labas yan. Magigihira na yan. Labanan na yan. Lahat na ng mangyayari sa mundo, mangyayari na. Aalisin muna ang iglesia. Hindi kailangan makasama sa tribulasyon ng iglesia. Bago mag-tribulation period, pagpapalain ng iglesia. Pero pagpalain muna natin ng Diyos. Sabi ng John 17:4. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. So naluluwalhati ang Diyos kapag ginawa natin yung ipinagagawa. Kasi lahat ng ipinagawa sa Panginoong Hesus, nagawa ni Kristo, kaya naluwalhati niya Ama. Di ba sabi pa nga niya, pwede ba? Itong sarong ito, huwag na, let this be but not my will, but your will, Father, in heaven. Hindi kalooban ko, kundi kalooban ng Ama. So nasunod ni Kristo lahat ng kalooban ng Ama. Ganon din ang iglesia. Susundin natin ang lahat ng kalooban ni Kristo. Nasunod natin ang kalooban ng Ama. Kasi yung kalooban ni Kristo, kalooban ng Ama eh. Sabi ng John 12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa akin sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ang siyang nagbigay sa akin ng utos, at kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. So yung sinasalita ni Kristo, hindi niya isip yun. Isip ng Ama yun. Yung sinasabi ni Kristo, sinasabi ng Ama yun. To prove to you na yun ang totoo. Natatandaan nyo nung tanongin ni Kristo mga apostol, sa inyo, sino ba ako? Nakikilala nyo ba ako? Sabi ng isa, kayo daw po si Elias. Sabi ng iba, kayo yung propeta. Sumagot si Pedro, kayo ang Kristo. You are the Messiah. Sabi ng Panginoong Hesus. Yung sinasalita mo yan, hindi galing sa iyo yan. Ipinahayag sa iyo ng Ama sa langit upang makilala mo ako. Maya-maya, sabi ni Jesus Christ kay Pedro,
Satanas, lumayo ka sa akin. Pinasukan naman siya ni Taning. Ang pinag-iisip niya, yung pag-isip sa lupa eh. Sabi ni, kasi ibibigay ang anak ng tao sa hentil, mamamatay at muling mabubuhay. Sabi si Pedro, hindi ako papayag, Panginoon, na mamatay ka. Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, lumayos ka, Satanas. Kontra sa word of God, kontra sa kalooban ng, kailangan mamatay siya eh. Tapos sabi ni Pedro, hindi ka mamamatay? Eh di, isip niya na yon, hindi isip ng Ama yun. Kaya sabi niya, lumayas ka, Satanas. Kasi kaisipan ni Satanas yun eh. May sinasabi sa yan eh, sa Romans 3, tsaka sa Philippians 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip na mga bagay na ukol sa lupa. So lahat ng bagay na ukol sa lupa, ibig sabihin, suportado ka ni Satanas. Kasi lahat ng nasa sanlibutan, suportado ni Satanas. Magsabi kayo sa akin na nasa sanlibutan na hindi sakop ni Satanas. Lahat ng entertainment, lahat ng sponsor sa TV, galing kay Satanas yan. Yun nga lang nung araw, 7-up yung, tapos nakatupis yung babae, 7-up, umaaring-king yung balakang. Tapos ang advertisement pala, 7-up. Ano connection nun doon? Tignan niyo yung mga advertisement sa TV, puro fornication. Panoorin niyo yung Walt Disney, puro fornication. Yung mga cartoon sa TV, yung Simpsons, lahat yan, puro hawak ng demonyo. Mag-isip kayo ng bagay sa lupa na hindi bakat ni Satanas. Mag-isip kayo dito sa lupa na hindi hawak ni Satanas. Lahat. Kaya nga napakarami ng Antikristo eh. Nagsisidating na eh. Matthew 24:5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So marami magsasabi sila'y sugo. Ang dami kong kilala eh. Sa TV, yung isa, yung umiiyak, tumatawa eh. Ewan ko, lukulukoy ko. Umiiyak, tumatawa siya daw ay sugo eh. Sugo, umiiyak, tumatawa ka niya, sugo. Anong klase sugo? Baka ikaw yung sugong mani. Ang dami nagsasabi. Nagkiklaim na sila'y sugo, sila'y kay Kristo. Kasi ibig sabihin ng Kristo, anointed yung isinugo eh. The Messiah, the anointed one. Ang dami. Napakarami. Sa Davao, meron nga, siya si Kristo. Ang dami. Nagpapakita na ngayon na napakaraming Antikristo. Kaya nga, basahin uli natin yun, yung Antikristo ha. Kasi dito mo malalaman na nasa huling panahon na tayo. Dito mo makikita na talagang wala na susunod na generation. Ang susunod nito, rapture na eh. Kaya nga pinaghahanda na tayo ng Diyos eh. Pero bago dumating yung rapture na yun, ipararanas muna sa iglesia yung kapangyarihan at pagpapala. At abutin natin sana yung kalooban ng Diyos na yun. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masasamang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masasamang pita na yaon, dadapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Mumunti kong mga anak, ito na ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon, lumitaw na ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na yung huling oras. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, nagsisipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat, hindi sa atin. Ang daming umalis sa LCJ Ministry, nagtayo ng kanya. Hindi yung itinayo ng Diyos, na ang apostol lang nagtayo. Ang nagtayo sila. Sarili nilang kaisipan, walang otoridad. Lumabas, naging Antikristo. Kasi pag lumabas ka na, katulad ni Satanas, lumabas siya sa kapangyarihan ng Diyos sa langit eh. Nagtayo siya ng sarili niyang iglesia eh. Ang iglesia ng mga patay. Nasa Psalm yun eh. Ang pastor nila ay ang kamatayan. Kasi ang author of death is Satan eh. Satan is the author of death. Siya yung gumawa, lumikha ng kamatayan eh. Nasa kanya, ang Diyos walang kamatayan, buhay nga eh. Buhay na walang hanggan eh.
Ito si Lucifer, kamatayan eh. So, gagawa ngayon ng dagat-dagatang apoy para kay Lucifer. At yun sa mga alipores niya, may madadamay ng mga tao na hindi mananampalataya o magsisikap sumunod sa pananampalataya. Bakit ganun? May madadamay. May free will ang tao, may free will ang anghel eh. Kukwestiyonin ni Satanas ang Diyos eh. Ba't yung mga nilikha mo? Nilikha mo kami, di ba? O nilikha mo rin mga tao, ba't kami lang ang impyerno? Hindi rin sumunod sa iyo yan eh. Dapat, di ba, magkakaroon ng butas, may flow yung batas ng Diyos, hindi pwede. So, pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, impyerno ka. Matthew 7. Kasi ang demonyo, nananampalataya, nanginginig pa eh. Tayo nga, hindi pa nanginginig eh. Nananampalataya lang eh. Yun, nanginginig pa sa takot, di ba? Sabi doon sa Gadarena, sabi, yung legion, bakit? Itatapon mo na ba kami doon? Ito na ba yung oras? Akala nila, itatapon na sila. Hindi. Pwede ba doon kami sa baboy? Sige, doon kayo sa baboy. Sabi ko, hindi kaya nagalit yung may-ari ng baboy? Mamumura ang lechon ng mga panahon na yun eh. Pero 2,000 patay na baboy. Namatay eh. Sabi ko, gano'n, ano? Talaga makapangyarihan ng Diyos eh. Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ang papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So yung gumaganap lang ng kalooban ng Ama, ano kalooban ng Ama? Tanggapin niyo yung isinugo sa Jesucristo. Panampalatayaan niyo yung sinugo. Sapagkat doon sa isinugo ng Diyos eh. Sabi ng Matthew 10:40, ang tumatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinanggap ang nagsugo sa akin. So ano ang naging kasalanan ng LCJ Ministry? Alam niyo ba ito? Matthew 10:40. Hindi nila tinanggap si Brother Manning isinugo. Nagtayo sila ng sarili nilang kaharian. Witness ako dyan eh. Nasa loob ako nun eh. Kasama ako nire-recruit dun eh. Nagtatayo ng labang kay Brother Manny. Ako lang ang hindi sumama. Hindi, kailangan suportahan si Brother Manny. Hindi pwede. Mamamatay ako susuportahan si Brother Manny. Kaya nung panahon na yun, ako lang ang sumuporta kay Brother Manny. May isang sumuporta sa akin, si Manuel. Kasama ko pa rin si Manuel ngayon. Lahat kalaban ni Brother Manny. Kung ikukwento ko sa inyo istorya, maaawa kayo kay Brother Manny. Kung paano ginawa ng mga pastor ng LCJ at mga bishop apihin si Brother Manny. Biruin nyo, sinabi pa sa akin ng kapatid na babae, inuuto mo si Brother Manny. Sabi ko, ang galing ko naman, nakakauto ako ng apostol pa. Apostol pa na uuto ko. Nagkataon ang isip ni Brother Manny, isip ko, isip ng Diyos. Ditigil siya. Yun ang isip ni Brother Manny, isip ko, isip ng Diyos. Ang basis namin, Word of God lang eh. Wala kami ibang basis, so susuportahan ko siya. Kaya nagkandaloko-loko itong LCJ. Kita nyo, lahat ng makipaglaban ako mabuti ng pakikipagbaka ng pananampalataya. Pero nakatayo pa rin tayo hanggang ngayon. At nakabinbin yung masaganang pagpapalang bibigyan nyo sa atin. O sa bandang huli, nakita nyo, akala ko okay na. Hindi ko akalain na ang LCJ Ministry magkakaganito. Wala sa panaginip ko, sa guni-guni ko na mangyayari ito. Alam ko, hiniram to sa bagay, hindi nakakapagtaka sa Israel nga eh. Hiniram din ng Diyos yun, nagkasabog-sabog eh. Wandering Jew. Tapos ililigtas sila sa tribulasyon pa. Naging kaunting-kaunti lang, sabi sa Isaiah. Isaiah 1:9. Kung hindi nag-iwan sa atin na napakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Hindi nyo napapansin ngayon ang buong mundo, Sodoma and Gomora? Naglipa na ang bakla, naglipa na tomboy, accepted ng buong mundo na. Tinatanggap na nila yan. At taas ang kilay, taas ang noo, yayabang niya mga yan. Mga nakakasuka naman. Masusuka ka talaga sa mga itsura. Kita mo? Ang nag-ahari sa kanila ngayon, Sodoma at Gomora. Kung tayo magiging ganun din, bakla ka ba? Tomboy ka ba? O lalaki? Kasi ang lalaki may paninindigan eh. Nasabi ni Pablo, kayo'y magpakalalaki. Kayo mga babae, magpakalalaki kayo. Ibig sabihin, maging determinado kayo, matatag kayo. Panghawakan niyo yung Word of God, manampalataya kayong lubos sa Diyos. Amen? Amen.